PBA fans! Ba't kayo ganyan? Huwag kayo masyadong hater ng PBA, mga basketball fans dito sa Pilipinas. Ako personally ngayon, grabe excited ako ngayon sa PBA playoff semis na. No? TNT versus Rain or Shine and Barangay Ginebra versus San Miguel ang magbabanggaan. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ako na-excite kahit team bahay lang ako ngayon at mas malaki kita pag team bahay ka eh. Sigaw-sigaw ka lang habang nanonood ng PBA, kwento-kwento lang, at money na. Anyway, pasensya na po sa alam ko maraming magsasabi yan, sir, bakit di mo mapakita mismo yung laro? Kasi bawal po talaga yan, copyrighted yan. Yung fair use lang tayo, gaya ng commentary, yan, pwede po yan. Pero ito, dito sa video na ito, gusto ko rin i-share sa inyo yung exciting na news ng PBA. Height limit, wala na! Yan na sa PBA Commissioner's Cup yan ha. Yehey! Pwede nang tumangkad ang mga PBA players na yung mga import at least. So kung ready ka na, i-comment mo na kung kaninong team ka. Ako, obvious ba? Ginebra, San Miguel, all the way. Here comes the boom, boom, pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Teka, parang bigla akong na-realize parang dalawang teams yung sinabi ko, no? Anyway, Ginebra at San Miguel kasi parehong under San Miguel Corporation's team. So, parang magkapatid lang na nag-aaway at ibig sabihin nito, kung sino man ang magulang nito, sure win yan. SMC, walang talo. Siguro mamimili na lang sila kung sino ang pangtapat sa kabilang bracket. Pero ako, personally, meron akong feeling kung sino talaga ang mananalo. Sige na nga, hindi na ako magpapakipot. Alam nyo naman na Ginebra ako eh. At sa tingin ko, Ginebra mananalo dyan. Unang-una, mas marami silang viewers. Hindi. So anyway, shoutout po sa mga kabarangay ko dyan. Comment nga kayo mga kabarangay Ginebra. Seriously though, SMB is a strong team, no? And veteran heavy. Pero may mga issue na daw dyan, no? Balita ko may ka-LQ si Chris Ross eh. Kaya daw binabang ko. Pero move on muna tayo dyan. SMB crew! Yung mga lagi kong nakikita dyan sa PBA pag nagko-cover ako dati, no? Shoutout sa mga SMB fans dyan. Grabe yung support nyo. Minsan, natatakot ako eh, kasi yung sigaw ng sigaw, parang susugod sa court eh. Anyways, SMB is gonna be a good team because nasa kanila ang best player. Siyempre si Kraken Junmar Fajardo, unstoppable sa poste yan. Walang makakabantay dyan sa Ginebra, sa totoo lang. Kaya Ginebra, ingat-ingat lang, At kailangan wag niyo papasukin sa loob sa poste yan si Junmar, no? At mapapagod din yan eventually. Sorry Junmar, ha? Alam ko mabait ka pero mapapagod ka rin. Anyway, para sa Ginebra naman, ang advantage ng Ginebra, mas fresh sila dito, lalo na si Scotty Thompson. Fresh na fresh yan, di ba, Scotty? Siyempre may Brownlee pa at parang na rin to, parang local na rin to si Brownlee. Kilala nyo naman yan. Kaya nga magbuhat niya ng Pilipinas, ng Gilas Pilipinas, what more kung barangay lang. Plus, siyempre ang Ginebra, may fresh faces like Stephen Holt, shooter na, defender pa, tapos may RJ Abarrientos na hindi parang rookie, no? Well, alam naman natin na talagang magaling yan eh. Now, I think Ginebra has the edge this conference. SMB strong, but sometimes too many pieces can be a problem. Minsan, hindi ko alam or hindi siguro alam ng mga tao or ng coaches. Hindi ko alam, I'm just saying my opinion on this one. Kung sino ipapasok, at saka minsan parang feeling ko parang kulang oras sa isang player, lalo na yung magaling na player, para mag-init. So, my pick is Ginebra talaga at sana Game 7. Yung sa akin lang, minsan may mga player na kailangan maraming tira bago mag-init. Doon sa SMB parang bawal magkamali. Parang pag nagkamali ka, naming nakapila sa'yo na magagaling din na players na pwedeng ipasok agad. So, sometimes that's a problem. That's a good problem to have though. But I think Ginebra yan. Nahirapan nga yung SMB sa kanilang last game. Buntik pa sila sa Converge. So anyway, sa TNT versus ROS naman tayo.
malakas ang TNT. Lalo na, syempre, meron sila diyang Kobe, RHJ. Pero yung puso ko, nagsasabi na rain or shine ka, sir. I think rain or shine has a good chance. Trending pa si coach ngayon kasi minsan kahit maanghang yan magsalita, love siya ng mga tao ngayon, no? I think ROS plays the fast game at baka maiwan nila yung mga veterano ng TNT sa finals. Diretso sa finals. Basta exciting tong rivalry na to. Ilang beses na naman sila nagharap eh. So, siguradong bakbakan nito. Sa tingin ko lang, ROS ako dito at bata sila. Ang gagaling pa. Tsaka again, si Coach Yeng Giao, we should give credit to this guy. I mean, he knows how to use those young guys, no? So, medyo maraming palaisipan din ang kalaban niya dahil lahat talaga gumagawa eh. Anyway, yung last comment ko, and before I end this one, is yung height limit. PBA finally listened to the fans. Wala nang height limit. Pwede na kayang kuhanin si Dwight Howard? Pero kahit matangkad naman, di naman ibig sabihin na sure ball na mananalo eh. Pero at least the good thing is may pangtapat na kay Julmar. Sana tuloy-tuloy na yung improvements ng PBA and maybe next time, no? Ay magdagdag na talaga ng permanent teams yung teams na gustong manalo. Although I think this coming Commissioner's Cup yung Hong Kong daw ay sasali. So, sana maganda ang makuhang import ng Hong Kong kasi tingin ko dudurugin lang din sila eh. Anyway, magla-live commentary po ako sa PBA. So, abangan nyo po ako. Lalo na yung mga kabarangay ko dyan. May pa-free ending din tayo. So, pwede po nating i-share, like, and comment. May mga paraffle tayo. So, sana po supportahan nyo po ako dyan habang nanonood tayo. At good luck po sa lahat. Mga pa-rain or shine, San Miguel, TNT. At kung bago ka pa lang dito, hit mo yung notification bell para lagi tayong magkakwentuhan. Lalo na, syempre, kung pareho tayo ng barangay. Alam mo na